Okay, let's do your reading. Aries. Siyempre, pati din ako. Ayan. Para ma-cleanse. Okay, cleanse. Ayan, mga negative. Shoo. Ayan. Okay. Aries. Hello, my dear. Welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon is yung ating daily reading para po to sa araw ng June 7, 2026. Titingnan natin kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mong makasalubong sa araw na ito. Pero before tayo mag-proceed sa ating reading, magpapasalamat po muna ako. Maraming salamat po sa ating mga abangers. Hello! Kumusta naman ang ating mga abangers dyan? Maraming salamat po sa mga abangers sa walang sawang paghihintay at pag-aabang ng inyong mga readings. Thank you very much. Gusto ko rin pong pasalamatan yung ating mga bagong subscribers. Hello, my dear! Welcome po sa ating channel. I hope and pray, my dear, na mahanap mo dito kung ano man ang iyong hinahanap, or I can provide whatever you are looking deep down in your heart. Ay, may pagganon. Okay. Nagre-recover pa lang tayo. Okay, we are just recovering. Okay. Kaya kung mapapansin ninyo yung aking boses ay medyo may mapapansin ninyo. Kung hindi, edi good. Kung napansin ninyo, at least you know that my voice is just recovering from natural calamity. Ay, may pag ganon. Okay, cut na natin into 3, my dear Aries. Tama na ang chikahan. Proceed na tayo sa reading nyo. Dahil yung iba sa inyo, marami pang gagawin. Okay? Kagaya po ng lagi kong sinasabi, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal ng mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. Let's go na tayo, my dear. June 7, Aries. What is going on? Ano nangyayari sa area of responsibility ni Aries? We have here, dalawa kaagad. The Four of Wands and the Hangman. Okay? So, ang Four of Wands is connected sa pagiging stable. This is also energy ng pagiging stable, celebration, pero nasa Hangman ka. Hindi ko masasabi, my dear, na this is a negative cards. Pero, ang masasabi ko lang is possible na sa araw na ito, ay nasa isang sitwasyon ka na hindi mo gusto. On your road sa pagiging papunta sa Four of Wands, which is stability, okay? Sa relationship, ganun din ito. Although, my dear, meron tayong, I'm starting na mag-upload, my dear, ng ating collective love reading or love collective reading para dun sa mga mahihilig lang. Kasi may mga nag-message sa akin that they like or they love to watch love collective reading. So, I did a separate video. Hindi na ako gumawa ng panibagong channel. Dito ko na lang din ilalagay kasi hassle pang gumawa ng panibagong channel. Dito na lang, nandito naman na yung channel. I did a separate reading. Okay, isisingit ko na lang siya from time to time sa ating mga daily reading. Love collective reading. That is a timeless reading, my dear. You can watch it wherever, whatever, sa tamang panahon, sa tamang oras, hahanapin ka ng reading na yon. And yeah. So let's go back with your reading. We have here the Four of Wands and the Hangman. Okay. So nasa isang sitwasyon ka, my dear, na probably you don't like. Hindi mo gusto. Sa career man to or sa relationship, you don't like it, my dear, kasi nasa Hangman siya. Pero si Hangman, my dear, hindi naman siya bad. Normally, it is just more on the experience, okay? May mga bagay na kinakailangan talaga natin pagdaanan even though it's not comfortable. Hindi siya komportable. Pero this is good. Gusto ko siya, my dear. Kinakailangan lang talaga ngayong araw na to, June 7. Tingnan mo lang talaga, my dear, kung ano ba yung kinakailangan mong
ma-discover or malaman from this energy, no? From this situation. Ano ba yung kinakailangan mo makita? Ano ba yung kinakailangan mo matutunan? Kaya siya merong halo dyan, my dear. Ayan, no? Halo. The halo is a sign of awakening, okay? So, meron kang kinakailangan makita. Add pa tayo, my dear, ng card, okay? Relationship to and career. Okay, parehas. Pwede natin mai-insert to sa relationship and career. Si Four of Wands, pwede natin maipasok sa relationship and career. Okay, tingnan natin, ha? Additional cards. May problema sa pera. Nandito si Queen of Pentacles. I think you're trying to resolve a certain issue sa loob ng pamilya and sa loob ng relationship. Sa paglabas ng ating Queen of Pentacles. Sinusubukan mo ilaban, my dear, oh. Nilalaban mo siya. Okay? Nilalaban mo. The Seven of Wands. Inilalaban mo kung ano man tong bagay na to. Nakakaramdam ka ng discomfort. Hindi komportable na pakiramdam, my dear. Pero nilalaban mo siya. Nandun ka, my dear, sa moment, my dear, na paano ko ba masusolusyonan to? Paano ba ako makakaalis sa energy ni Hangman? How can I get out from this situation? Okay. Gusto mo talaga siyang i-save. Sa energy ng Queen of Pentacles at saka ng Seven of Wands, gusto mo talaga siyang i-save, my dear. Whatever this is, your career or sa loob ng... Depende syempre sa sitwasyon mo, my dear. Yung relationship, pero nasa Hangman siya eh. Ibig sabihin may kinakailangan ayusin talaga. Kung sa relationship to, my dear, kailangan ng cooperation ng parehas. You cannot do anything para maayos to, my dear. Sorry. I'm very, very sorry to disappoint you, my dear. You cannot do anything. Kasi kung hindi i-acknowledge nung kabila na meron din siyang mali or meron siyang kinakailangan ayusin, hindi maaayos yung relationship, my dear. Kahit anong laban yung gawin mo. Ang mangyayari dyan is mareresolve siya ngayon, magsasakripisyo ka, and then hanggang hindi na-address nung kabila yung certain issue niya, ganun pa rin. Paulit-ulit lang yung mangyayari, pabalik-balik ka lang sa Hangman. Ang malungkot dito, my dear, aabot talaga or darating yung point, my dear, na madidrain ka. So it's very important na mag-usap kayong dalawa kung sa relationship to. Magiging stable, my dear, ang relationship kung parehas kayo nagtutulungan. Okay? Kung sa relationship. Kung sa career, my dear, go, ilaban mo yan kasi career yan, di ba? Let me see, my dear. What is this? We have here the Ten of Pentacles. Yes, my dear, family energy. Ayan, oh. Gusto mo maging stable to. Ayan, oh. Pag pinagsama mo yan. Yan. Okay? Gusto mo maging stable, my dear. The Ten of Pentacles and the Four of Wands. Gusto mo maging stable yung iyong pamilya, yung iyong relationship, yung iyong kaperahan. Okay? Ganon din pag sinama natin si Queen. Okay? So, gusto mo masolusyonan yung mga problema sa loob ng tahanan, sa loob ng pamilya. Okay? Yan siya. Ganyan. Isa pa lang major arcana. So, definitely, kinaklarify dito. Nasa isang sitwasyon ka, my dear, na hindi mo talaga gusto. Okay? The Magician. Okay? Maayos mo to, my dear. Maayos mo siya. Whatever it is, you have the capacity to fix it. No, you have the capacity to fix it. Kasi meron kang magician over here. Hangman and the Magician, dalawang major arcana mo. Very powerful to. So, maayos mo siya. Masisettled mo siya, my dear. Kung sa relationship, magiging okay yung relationship. Magagawan mo ng paraan. Kung sa money and career, magagawan mo rin, my dear, ng paraan. You have the capacity. You have the power. Very strong tong combination na to, my dear. The Ten of Pentacles at saka Magician. Napakalakas itong combination ng dalawang card na to. Ibig sabihin, you have the capacity, you have the power. Okay, na maayos yung bagay na yan. Pero, hindi ko iaalis, my dear, yung katotohanan, lalo na sa relationship, na kinakailangan magkaroon ng adjustment both side. Parehas, my dear, ha? Both side. Ibig sabihin, A and B, kinakailangan ng adjustment, okay? Kasi darating at darating talaga yung point, my dear, na hanggang hindi binabago ng partner mo yung certain issue na nangyayari ngayon. O kunyari, maremedyohan mo, matatapalan mo. Kasi ganoon naman ang trabaho ni Queen of Pentacles. Taga-troubleshoot siya ng taga-troubleshoot. Taga-ayos siya ng taga-ayos.
maayos mo siya. Pero huwag kang magulat kung dumating na naman ulit yung araw, one of these days, maybe next month, maybe next year, diba? Depende. Kung bumalik na naman ulit yung same issue. Kasi kung may issue sa loob ng relationship, you need to fix it. Kailangan nating ayusin yon. But so far, sinasabi dito, my dear, na yes, maaayos mo siya, masusolusyonan mo siya. Last two cards tayo, my dear, we have here the Death card. Okay, that card is connected sa energy ng transformation. Okay, this is energy of transformation. Definitely may kinakailangan magbago, no? So, I hope hindi ka lang kukuha ng Bulkasil or ng Elastosil, 'di ba? Or ng kung ano man para takpan lang yung issue na yan, okay? It's better to fix it from the very root para hindi na siya magpabalik-balik. Kung bubunutin mo ang damo, mas maganda may yun na bunutin mo siya hanggang sa pinakaugat para hindi na siya magpabalik-balik. Okay, that's what I'm getting over here. We have here the energy of the Moon card. Para muna tayo sa mga single over here. My dear, this is more on getting out of your comfort zone. Okay? This is a warning, my dear, na parang don't be afraid to get out of your comfort zone. Although nakakatakot talaga siya, pero you need to get out from your comfort zone, my dear. Ganon ang Moon card. And get some rest, okay? As much as possible, get some rest. Baka lately masyado ka na overload ng mga nangyayari sa paligid natin. So, get some rest dito, my dear. Pero don't be afraid, my dear, to get out of your comfort zone para sa mga single. Para naman sa mga taken or in a relationship, my dear, this is more on related sa energy ng secret. Okay? I think this is the time na dahan-dahan na, my dear, mag-asawa kayo, hindi kayo magkapit-bahay, ha? Mag-asawa kayo, no? May nangyari sa inyo, nagjungjung bang-bang kayo. So, therefore, I conclude, kailangan mapag-usapan ninyo itong mga bagay na to na possible na sumisira sa relationship ninyo. Okay? Once again, mag-asawa kayo, hindi kayo magkapit-bahay, ha? So, pag-usapan nyo to, kinakailangan ng transformation. Kasi kagaya nga na sinabi ko, kinaklarify na ng reading na ito, uulit lang to. Baka sa susunod na umulit to, my dear, talagang itong Death card na to is may kinalaman na to sa ending. Pero so far, this is just more on transformation kung isasama natin yung ibang mga readings o yung ibang mga cards niya. This is just more on transformation. Meron lang talagang kinakailangan baguhin, meron lang talagang kinakailangan i-change sa loob man niya ng iyong personal na energy or sa loob man niya ng relationship. But so far, kino-confirm ng card na to na yes, you have the power, you have the capacity to change whatever it is na nangyayari sa iyong buhay as of this moment. In short, kaya mo siyang ma-troubleshoot. Bottom deck of the card is the energy of the World card. This is energy of happy ending. Okay. So, marami ang nagsasabi, my dear, na ang World card is the happy ending. Pero once again, this is the energy of Saturn. Okay. So, si Saturn is the illusion. Okay, Saturn is energy of illusion, the god of distraction, my dear. That is Saturn. Okay, so hindi maganda sa mga planeta. Hindi po ako astrologer, pero pag dumadaan si Saturn, nagko-create yan siya ng something. Meron siyang ginagawa na something. So yes, although sinasabi dito, it makes sense. Sinasabi dito, my dear, that you can fix this, pero make sure mo talaga na this is talagang legit na World card. Okay? Sabi ko nga, malaki ang chance talaga na maayos mo to kung ano tong problema na to. Pero please, i-consider natin si Saturn. Because Saturn is an energy of illusion, no? Sana hindi lang to yung typical na tinakpan mo ng Bulkasil tapos umulan, umaraw, natanggal yung Bulkasil. No. Tapos eto na naman siya, nagli-leak na naman siya. Kung kinakailangan palitan na yung bubong para wala nang leak. Okay? So yun ang ibig ko sabihin dito. But this is a very very good card, pero sa taliwas sa pagkakaintindi ng ibang mga tarot card reader, I do respect them. Pero lately na-discover ko na hindi naman talaga 100% na happy ending talaga si World card. There is a dark side sa bawat card. And the dark side, my dear, ng World card is the illusion side. Okay? The illusion. Okay? The fantasy. Okay? So, my dear Aries, ito ang nasagap natin na message energy para sa araw na ito, June 7, 2026. Kagaya po na nasabi ko dun sa bandang unahan ng ating video, ang tanging hiling at dasal ko lamang po sa ating buong may kapal na ang mga readings na ginagawa ko ay nakakatulong po sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you, my dear. Take care of yourself.